Hi renovators, again welcome to my page, and also please subscribe and like my Facebook channel and YouTube channel. So for this episode, Renovation Materials 101, ang topic natin is wall paints. So let's go! So, sa episode nito, I will discuss kung ano yung mga factors para i-consider nyo yung wall paints nyo, at the same time kung ano yung mga tools na gagamitin nyo para sa makapili kayo ng mabuti sa wall paints nyo. So, factors to consider wall paints, of course, ang pinaka number one is themes. So, there are lots of different themes which na-discuss ko na sa mga former episodes ko. Just check na lang kung ano yung mga like ng minimalist theme, Mediterranean themes, and other European themes. So, ayun. Ang factor number 2 naman is ang wall paints na fit sa personality nyo. Since lagi mo siya nakikita, kumbaga, yung feeling mo pag nakikita mo itong wall paints na ito is kahit pa paano dapat is maging comfortable ka at the same time masarap sa mata. So ayun, ang number 3 na dapat lang mong i-consider sa wall paints is yung light wall paints, meaning pagpipili ka ng mga colors para sa wall paint mo, at ang piliin mo is yung medyo light sa mata. So number 4 na factor para sa wall paints is what type of rooms. Kumbaga, kung yung wall paints mo is dapat imabagay mo kung anong type ng room. For example, bedroom. Of course, bedroom, kung ano yung prefer mo na color, at the same time, since private space mo to, kunyari, kung mahilig ka sa dark color, okay lang yun. Gawin mong medyo blue or green or medyo navy blue. Kumbaga fit na fit sa personality mo. Pero kung living room na may mga guest ka, ang i-consider mo na wall paints mo is kailangan kahit papano is comfortable at masarap sa mata, kasi living room, of course, may mga guest ka dyan na invite. Kumbaga may others, kumbaga medyo public siya. So, kahit pa paano is dapat gawin mong medyo comfortable sa mata yung wall paints. Then, kunyari kung may playroom ka naman, ang suggest ko is yellow. Kasi, of course, yellow symbolizes playfulness. So, ayun. Kumbaga, i-match din yung wall paints dun sa type of characteristics ng room. So, ayun. Then, what are the needed tools para magpipili ka naman ng paints mo? So, ayun. So, number 1 tools na suggest ko is pag magpipili kayo ng wall paints is gumamit kayo ng swatches. So, ang tools na isa sa need gamitin also pag magpapa wall paints kayo is, of course, na sinasuggest ko pag may contractor kayo, ang suggest ko dalhin nila yung mga swatches nila. So ito yung tinatawag na swatches. So sa swatches, ito yung mga colors na available ng isang paint supplier. So for example, itong hawak ko. So ayan, mostly, mas maganda ang swatches dinidikit sa wall para at the same time ma-visualize ng client or kayo kung ano yung magandang paint sa isang room. So, ayun. Ang tools na makakatulong din sa wall paints nyo is just check for websites, and kunyari sa Google, just click or check on the search bar yung pinaka paint supplier. For example, Davies, Boysen, and other type of paints.
kumbaga, may mga websites kasi to. So, sa website ng Davis or Boysen, pwede kayong mamili ng color. Ngayon, yun yung pwede nyong sabihin sa contractor nyo para dun sa wall paints. So, ayun, hopefully renovators, nakatulong to mga konting tips sa inyo regarding sa mga wall paints. So, just click my description below. Just like and subscribe my Facebook and YouTube channel. So, ayun, renovators, again, thank you. Bye!